Ayan, magandang araw. Meron kaming project dito ngayon na B14. Taon na to nakatambak. So, subukan namin paanda rin to para may idea lang kayo kung halimbawa na may stock yung sakyan ninyo. Ano yung mga pwede nyo unang gagawin. Mag step by step tayo. So, ayan, syempre, tinan nyo yung ano. Putol na yung mga tension wire. Inat-ngat na ng daga. So yung pagka mga ganito, lalo taon na, unang dadalihin dyan, yung gasolina, syempre napapanis yun. Kailangan natin i-drain yun. Pag sobrang dumi ng tangke, kailangan ibaba yun bago linisin ulit. At yung mga fluid nya, ayun, brake fluid, medium na ito. Ayan. Pero pahuhuli yan, kailangan muna natin mapaandar. Tapos minsan yung starter nyan nililinis kasi nag-i-stack na yan, pero malalaman natin kung buo pa yan. So wala na rin siyang battery. So, sana hindi na mga nginat-ngat ng wire yung mga ng daga yung mga yan, no? Yung mga mahalagang wire na yan, mga fuse box. So kung nang check dyan, syempre yung langis, kung okay pa yung langis. Pero dapat po yan palitan pag na-stock. Yan, engine oil na yan. Tapos yung makina, check natin yan kung umiikot ba o nag-stock na. So mamano-manuin yan. So, step by step muna po tayo. Okay, check muna natin kung nag-stock na ba yung makina yan. Pero hindi lang po basta-basta nag-stock yung makina yan. So, mas magandang sigurado na lang tayo bago natin lagyan ng battery. So mano-manuin muna natin. Sige. Ha? Malambot naman. Ayun, so malambot po dapat yan pag inikot natin yung pulley na yan. So malalaman natin kung nag-stock yung makina. So kung bawa nag-stock yung makina niya, tapos binala na ng battery, baka mamaya masunog yung starter. Yun yung magiging problema ron. Pero dahil sigurista lang ako. Kaya inano ko na, pina-check ko na. So yun, next natin dyan, tangke tayo, tangke. Wala nang laman. Panis na yan. Bagong brand to, no, orange. Anong dati? Ito na yung ano niya, fuel pump niya. Naku po, grabe. Ayun, puro kalawang na. Puro kalawang. Yung loob. Ayan. Talagang lilinisin. Lilinisin natin maigi yan. Pati yung floater na ito sigurado hindi nagagana to. May gas na rin. Yung bomba sa loob. So ito na yung pump nya. Wala na sira. Wala. Hop. Grabe ka lang. Sige. Wala na. Ayaw na gumana. Rekta na yun. Kailangan palitan na. Ito na po yung fuel pump, strainer, floater. Yun na yung itsura.
Kanan to. Hindi ko na ako papakita yung pagsasalpak ha, para hindi na masyadong mahaba yung video natin. Hinugasan na rin ho namin dahil puro ano ng daga eh, ihi, tsaka masangsang na yung amoy eh. Para malinis-linis pagka inayos. Saka yung ihi ng daga ho, medyo delikado sa kalusugan niya eh. May tension wire, syempre. Ayan. Linisan ko yung Bago. linisan ko na lang. No, linisin muna natin bago tayo magpalit. Pag na, i-test pa natin yan eh. Ito, nirekta na yung okay naman to starter. Kinancel na rin no, para sigurado. Pauhuli natin yung mga fluid na yan, brake fluid niya. Pauhuli natin yan, basta mapaandar na yung makina. Tapos coolant. Flashing na rin natin to. Ayan yung drain plug niyan. Coolant. Okay, tingnan muna natin kung may supply na siya ng gasolina, syempre. Unahin natin yan. Kailangan may ano yan. Pag key-on yan, may bubuga dyan. Sige, on mo. Op! Ayan, okay na. May supply na tayo ng gas. Check naman natin ngayon yung kuryente. Sige. Sige. Op! May lumalagatak ha. Okay, may kuryente tayo. Kaya lang may lumalagatak dito. Ito na yung ano natin, di ba maingay yung makina. So, ito nakita namin, may mga tama yung piston niya. Ayan, tama ng balbula yan. Kasi di ba lumalagapak siya, tapos ayaw umandar. Wala namang kalog yung piston niya. Maayos naman to. Ayun, malalim yung isa na yun. So, tiningnan namin, di naman tukod yung balbula. Maayos naman lahat. Ibabalik na namin to. Ang possible na nangyari rito, wala sa timing. Okay, assemble na natin. Okay, nabuo na ho. Ito na, bagong tension wire. So, isubukan natin i-start. Kumpirmado naman na may bomba to. May, may gasolina. Tapos may kuryente na rin to. Tubig lang muna nilagay namin kasi gagawa namin ng papalitan to ng coolant. So di namin muna kinumpleto. Gusto ko lang makumpirma kung aandar na siya. O sige. Start. Lighter pa. Sige. Wala na yung lagapak niya. Mga matay-matay pa yan, di pa nakalagay yung mga breather niya, yung vacuum hose niya. So okay na to, mandar na, kumpletuhin na lang natin. Sige, palyado pa yan, di nakalagay yung hose natin, vacuum natin may singaw eh. Ayos, mandar na. Okay na po siya. Stable na yung minor niya. Na-i-road test na rin namin. Ang ganda pa manakbo. So, ang history po pala nito, pumupugak-pugak siya. Tapos, dinala rin sa talyer. After madala sa talyer, hindi na mapatino. Siguro, ang suspect ko, kasi hindi naman basta-basta nagbabago timing nito. Maliban kung pakikialaman kasi itong mga Nissan isa sa mga medyo mahirap i-timing to eh. Kaya nawala sa timing. So kaya tinambak na rin kasi medyo malaki na yata yung hinihingi na gastusin. So kaya natambak. 3 taon po ito natambak. So ito na.
Itong battery na to, pinahiram ko lang to kasi dinala rito, walang battery. Pinagamit ko na muna para ma-obserbahan muna. Tapos yung mga final na ano nito na gagawin mo rito, ito. Yung mga fluid niyan. Kaya yung mga sasakyan ninyo, pagka natambak ko yan ng 3 taon, mahigit, lahat po ng gear oil, langis, brake fluid, steering fluid, lahat po yan papalitan ninyo. Nagiging kontaminado na rin yan eh. So, yun na lang yung kulang dito. Tapos, syempre, papakarwas natin at papalinis natin loob dahil tingnan nyo na may itsura. Tsaka yung shock absorber nito, Diyos ko po, parang nangangabayo eh. Sira na yung shock absorber eh. So, pa-start natin. Boy, paandarin mo nga, boy. Baka hindi na umandar eh. Kung kailan kailan i-release na hindi na umandar eh. Patay tayo dyan. Huwag mo na isilin niya, Dor. Ganyan na. Kung mapapansin nyo, parang di na umaandar oh. Sobrang tahimik na rin siya. Wala nang kaingay-ingay. Lining nito, ang ganda pa. Kasi inataw ko ng inataw yan eh. May mga gagawin natin pagka natambak yung sakyan natin. Huwag nyo muna pong persahin na paanda rin. So may mga tinatawag tayo na proseso. Unang-una magsisimula tayo doon sa gasolina. Tayo nga pala yung naging problema na ito, tingin ko, yung fuel pump. Marami na kasing pwedeng pagmulan, distributor, yung unang-unang kaso niya, yung pumubugak-bugak. Pwedeng high tension wire, pwedeng spark plug, pero spark plug basic lang yun. So madaling mahanap yun. So tingin ko naging problema niya yung fuel pump. Sa ngayon pinalitan ulit namin dahil puro kalawak na, nakita nyo naman sa video. Tapos itong high tension wire okay na rin. So yun lang, tingin ko yun yung naging problema. So yun, isa yun ha, sa fuel pump po, isa yun sa pwedeng pagmula ng pugak-pugak o kumakadyot. Ignition coil, spark plug, kuryente. So yun lang. Salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, and mag-iingat po tayong lahat.